Saan man panig ka ng daigdig naron, dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs, Badong Aratilis po. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no? PNP Chief General Benjamin Acorda Jr. Kinasuhan na po. Ito pong si General Macanas, hinggil po dito sa ng cybercrime, hinggil po sa pagpapakalat ng maling info sa kanyang vlogs, no? Pag-uusapan din po natin, ito po si Senator Amy at Jinggoy Estrada, kinundi na ang napabalita, no, ayon kay Lagman, na panunuhol dito po sa mga mamamayan upang pumirma para po sa People's Initiative ng pagbabago ng konstitusyon. At good news, matapos po ang kabi-kabilang paninira kay VP Sara Duterte, nakita po natin na hindi po naging efektibo dahil ngayon po si VP Sara Duterte ang number 1 na naman sa Pulse Asia. Yan po ang pag-uusapan natin, pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tanging channel na may kinikilingan, may yung pong ilang araw ng pinag-uusapan na tinutugis, huhulihin. Eto na po yun, no? Kinasuhan na po si General Macanas. Ayon po kay General Acorda, ang kanya pong kaso ay against a certain Johnny Laksamana Macanas Sr. who allegedly, di umano, ay ginamit yung kanyang pangalan at ang kanyang litrato, no, in a viral vlog. Okay, ayon pa kay Acorda, ito raw ay fabricated at ito ay kumalat sa social media na supposedly di umano ay mayroong si General Acorda di umano at si AFP Chief Lieutenant General Romeo Browner ay plotting to destabilize the administration and calling President Ferdinand Marcos Jr. to resign. So kitang-kita po natin, nakita ko po rin po yung ano na yan, no? Hindi ko po napanood particular yung video na yan, pero yung thumbnail nakita po natin, no? So, ayon pa po sa AFP, ito raw po, kaya po sila napilitang magsampa ng the case filed against this person is in violation of Article 154 of Revised Penal Code, etc., etc. Okay, nakita po mismo si General Acorda ang nagpunta po sa Quezon City para magsampa ng kaso. Okay. Yung pagwi-withdraw daw po ng support, yun po yung isinasampa niya ng kaso, no? Pero ito po, nalulungkot daw po si General Acorda, no? Dahil kaya niya sinampahan ng kaso dahil ay nalulungkot po siya dahil ang individual na ito o kung bakit daw mayroong mga individual na gumagawa po ng mga kasinungalingan. Teka, saglit lang. Kinakailangan po yung totoong termo na Bura-bura muna. Mahirap na. Mahirap na. Kinakailangan yung mismo. No? Yung mismo. Asan na ba yun? Sinulat ko yun okay, ito po. Dahil ayaw niya raw gamitin, ang ayaw niya raw sa lahat, yung gagamitin yung kanyang litrato, yung kanyang pangalan ng kasinungalingan para po pagpapasikat lamang, no? Para sumikat lang yung o maging viral lang yung vlog. Ayaw niya pong magpagamit
no? Kaya niya po sasampahan ng reklamo. Okay, reaction po natin dito, no, sa mga generals. Alam niyo po, unlike sa mga politiko, ako kasi pag politiko, artista, etc., ay lalo na po sa politiko at sa mga tao sa gobyerno, yung mga ah, members po ng gabinete, no? Kung ikaw ay politiko at miyembro ka ng gabinete, dapat hindi ka nagsasampa ng, unlike po to, no? Kasi mga honorable na tao to eh. Hindi po sila sanay na nagagamit po yung pangalan nila o yung kanilang pagkatao para po sa mawawala. Very honorable po sila na ayaw po nila na hindi totoo ginagamit yung pangalan nila. Unlike po sa mga politicians, ayun. Depende po sa mga politician po, hindi po ako pabor na magsampa po sila ng mga cyber cases, no? Lalo na sa mga vlogger. Alam naman po natin na si General ito lang naman, no? Kung ang sinasabi niya ayaw niyang pasikatin yung mga vlogger, di po ba ngayong yun yung iniiwasan niyo, di ba? Na sumikat yung mga vlogger at your expense. Pero yung sinampahan niyo po siya ng kaso, hindi ba masisikat na po ngayon si General Macanas? Sa tingin ko, masisikat pa si General Macanas dahil kinasuhan. Iba po yung kaso na no? Hindi po double standard yun. Kasi po, eto pakinggan nyo po. Hindi po ako naniniwala na dapat nagsasampa ng kaso ng mga cyber libel yung mga politician. Kasi po meron silang access eh. May access po sila ng pagpapaliwanag. Di ba? Yun lang naman yun. Ang ibig sabihin po kasi kung bakit ka nagsasampa ng cyber libel o cyber cases kasi nasisira yung pangalan mo. Di po ba? Ngayon, kung yung mga politician po, ibibigyan nyo pa sila na overpower na po yung politician eh. Tapos magkakaso pa sila na magkakaso. Puta, ano na mangyayari sa bayan? Pwede naman nila, magpapatawag lang sila ng press conference, may pupunta pong press eh. Unlike po ng mga ordinary citizen, lalo na po yung mga negosyante, pag siniraan mo, kanino sila magpapaliwanag? Okay. Wala pong double standard doon. Ang sinasabi ko po, hindi po ako believe, pag ikaw ay nakaupo sa gobyerno katulad ng nila Pangulong Duterte, hindi naman nagsampa ng kaso yan. Meron silang means kasi. Binubueltahan nila. Di ba kaya ka naman nagsasampa ng kaso, pwera na lang kung ang pagsasampa mo ng kaso ay to harass. Pero kung paglilinaw, lilinisin mo yung pangalan mo, di ba? Iba po yung pag politician, pwede mo naman linisin ang pangalan mo. Magpatawag ka lang ng press conference, may pupuntang press eh. Makukulit pala itong mga to. Hindi ko po kayo kukontrahin. Yung po ay personal kong paniniwala. Kasi po kung gagamit pa po yung politician ng mga kaso, puta kawawa naman ng mamamaya. Kada sasabihin mo sa politician, ikaw politician, nasan yung pera? Kasuhan kita. Ganun ba gusto nyo mangyari? Hindi po ganun yun. Ito po, between generals, between honorable men, honorable sila. Kinakailangan po nila. Okay? Okay. Ibig ko sabihin, oo na. Okay na ako. Yan po ay meaning ninyo ng double standard. Tama po yun. Kahit sino po pwedeng magkaso. Hindi nyo ako naunawaan eh. Hindi ko sinasabing hindi sila pwedeng magkaso. Lahat ng mamamayan na siniraan pwedeng magkaso. Diba? Yun na yun. Tapos na. Pero kung ako ay politician, hindi ako magkakaso. Bakit? Dahil kaya ka nagkakaso, gusto mong linisin ang iyong pangalan. Di ba? Kaya mo kakasuhan. Wala ka kasing means eh, para malinis yung pangalan mo. True case lang. Ang politician ay mayroon siyang means para linisin ang pangalan. Just like Duterte, ang daming tumatawag, ang daming naninira sa kanya. No?
hindi siya nagsasampa ng kaso, nalilinis niya yung pangalan niya. Okay? Ganun yung ibig ko sabihin. Kaya niyang linisin yung kanyang pangalan kasi bumubuelta siya eh. Yun po yung idol ko si Duterte. Bakit ba kayo nakikialam sa mga personal kong paniniwala? Lahat ng tao may karapatang magsampa ng kaso. Tama po yan. Hindi ko sinasabing paniniwala nyo to. Di ba? Yan, magsasampa po sila ng kaso kasi honorable sila eh. Yung honor nila gusto nilang itama. Pero kung politician ka, hindi ako naniniwala kung politician ka, dapat sampa ka rin ng sampa sa mga vlogger ng kaso. Personal to eh, dahil vlogger kami. Kawawa naman kami kung lahat ng politician na atakehin namin, sasampahan kami ng kaso. Di ba? Yan yung chilling effect. Pero ito, between honorable man, hindi po nila hindi po matake ng isang general na masira yung kanyang pangalan. Hindi po politiko si Acorda. Nililinaw ko lang po kung sa politik, lahat na ng power nasa kanila na eh. Tapos magsasampa pa sila ng kaso. Ganyan yung nangyari kay ano eh, 'di ba? Kinasuhan po ni Senator Drilon, yung isang vlogger na anong pangalan na noon, nakalimutan na natin, 'di ba? Tapos nakulong. Tapos nawala na siya ngayon, hindi na siya nagba-vlog. Hindi ko na alam kung nakalaya ba to o hindi. Nakalimutan ko na. Yun po yun, no? So, sana nakikinig na rin lang kayo. Linawan nyo na po yung pangunawa nyo. Hindi ko naman kasi may warada. Gusto nyo po ba lahat po ng vlogger magkaroon po ng kaso katulad kay Mejorada? Wala na po matitira sa mga vlogger. Yun yung sinasabi ko. At politician po yung nagkaso kay Mejorada. Eh kung ang purpose lang naman ng politician, linisin yung kanyang pangalan, anytime pwede niya pong magawa yun. Anytime pwede niyang pabulaanan yung sinasabi ng isang vlogger. O, yun yung sinasabi ko, kung politician ka. Pero kung hindi ka politician, ayan ay means para maglinis ka ng pangalan. Kasi alangan namang magpatawag si General Acorda at siraan lang yung kanyang ano. Yun yung sana tinatalasan nyo rin. Total, mahilig na rin lang kayo manood at makinig. Talasan na rin natin yung pangunawa natin. Pwede naman kayong hindi dito makinig. Doon na lang kayo makinig sa mga akusahan lang na mga walang kawawaan. Okay. Yun po yung ibig kong sabihin, no? Okay. So, sa pangyayaring ito, kasi may binanggit po kasi hindi ko lang makita na yung binanggit ni Acorda eh. May nabanggit po kasi si General Acorda na ayun, ang mahirap sa mga vlogger, para sumikat lang yung kanilang vlog, gagamit ng ganyan, no, ng mga kasinungalingan. Sabi ko nga, yung pagsasampa mismo niya ng kaso, nagpasikat pa kay General Macana. So yung purpose nung pagsasampa niya ng kaso, yun mismo yung yun mismo yung magpapasikat kay General Macanas. Punta na po tayo sa pangalawa. Mamaya po may mga katanungan, pwede nyo pong tanungin dun. Lahat. Okay. Ito po, nagpahayag naman po si Senator Amy at si Senator Jinggoy Estrada. Kinukundi nila yung signature buying para sa pagsusulong ng Tchatcha. Okay. Alam niyo po, etong signature buying, hindi po to galing sa Senado yung nag-expose nito, no? Ang nag-expose po nito ay si Congressman Edsel Lagman. Congressman po to, no? So, ang sinabi po ni Edsel Lagman, natalakay natin yan sa isang vlog ko. Sabi po ni Congressman Lagman, per district, no, tinukahan yung mga ng super majority. Ito, no, hindi po niya sinasabi kung sino. Sinasabi niya sa Congress, hindi po siya nag-aako sa labas sa Congress. Ang inaakusahan niya po ni Edsel Lagman,
yung super majority ng congressman, no? Yung grupo na super majority, pinangungunahan niyan ang namumuno diyan si Martin Romualdez. Yung super majority daw po ay nag-resort, no, sa pagbili o pag anong tawag doon, panunuhol. May presyo pa 100 pesos per signature, no? Para makagather ng signature at ito ay tawaging People's Initiative, no? Okay. So, alam po ninyo, yung People's Initiative, kabaliktaran itong ginagawa nila eh. Kung ang nag-initiate niyan ay yung congressman through mayor at iba pang local officials, eh hindi po People's Initiative yan. 'Di ba? Ang People's Initiative po, mga grupo ng mga tao, mga NGOs, non-government, o kahit po ano, basta grupo siya ng mga tao na may nagpasimula, tapos sumunod yung iba, okay to gayahin natin. Naalala niyo yung ano, yung mga halimbawa po ng mga naggayahan, may nagpasimula tapos naggayahan. Ganun po talaga yung naalala niyo nung pandemic, yung ano na nga tawag doon, yung community pantry. Alam ko may isang nagpasimuno nun, naggayahan. Ganun po yung People's Initiative, no? Meron pong grupo, halimbawa, gustong-gusto nating baguhin yung constitution. Tayo nagpasimula, yung grupo natin ng Kulto ni Digong. Tapos nakita ng ibang grupo, okay yun magpapirma din tayo. Ayun po ang People's Initiative. Ito po, malayong malayo po to sa People's Initiative. Dahil congressman din eh. Congressman din po yung congressman din yung nagpasimuno. At may pondo pang sinasabi si Edsel Lagman. Okay. Ito po, tignan po natin. Ayon po kay Senator Amy, kinukundina namin ang mga taong umano'y nagbibigay ng suhol sa distrito, LGUs at potensyal na mga lagdaan ng hayag at walang kahihiyang pumayag sa isang inisyatiba ng mamamayan. Mga walang hiya daw. Walang kahihiyan eh. Yung mga mayor, LGUs. Alam po ninyo, Senator Amy, no? Pandalas ng pandalas na pong naririnig ko yan sa inyo na kinukundina ninyo, no. Ito po ay congressman na naman, 'di ba? Lahat na lang po ng problema na yung gustong magpapasok ng ICC, congressman din yung gustong magchatcha, congressman din ano pa ba? May nakalimutan. Congressman din po yung very supportive sa National Peace Talk, no? Lahat po ugatin niyo panay congressman eh. Ang tanong ko po, Senator Amy, napaka all-powerful po ba ng ating mga House of Representative at wala po nakakapigil sa kagustuhan po nila? Lantaran po. Ano ngayon, ano ngayon kung kami? Lahat po ng problema naming mga Duterte ngayon, galing po sa mga congressman, no? Ire-realto ko na po. At lahat po ng mga ginagawa naman, nagsasalita po kayo. Kayo rin nagsabi na, kaya makulit yan, di ba? Tinanong kayo, bakit po may nangungulit na magchatcha? Sa bibig nyo rin na nagsabi na, kasi gusto maging prime minister. May gustong maging prime minister. Hanggang salita lang po ba ang kaya ng mga mas matataas, supposedly, na senador? No? Hanggang pagkundi na lang po ba? Nagtatanong lang po ako. Kasi parang napaka-overpowerful naman po ng ating mga congressman. Wala na po ba talagang makakapigil sa kanila? What Martin gets? Pag mga ganyan, tanggalin na kagad natin yan. Hoy bobo lang eh. Wala nang pretension eh.
Nabububuhan ka pala, eh, tanggalin na kita. Okay. Mukhang mali ako ng ano, mukhang mali ako ng tama. Tanong ko lang po, 'no? Salita naman kayo ng salita, Senator Amy. Kayo ay kapatid ng Pangulo. Parang parang ang pakiramdam namin kung kayo pong kapatid ng Pangulo at Senador ng Pilipinas walang magawa laban parang anong kaya naming gawin mga pangkaraniwang Pilipino? Hopeless. Okay, ito pang dagdag naman ito ni Jinggoy Estrada. It is unethical. Tignan nyo ha. It is unethical and illegal to solicit signatures of constituents to petition for charter change moves in exchange for 100 in the guise of supposed people's initiative. This practice clearly violates our laws and undermines the democratic process. Unethical and illegal. Ano pong gagawin natin, Senator Jinggoy? Unethical at illegal. Ano pong gagawin natin? Bilang senador, kayo na po nagsabi, unethical at illegal. Senador po kayo. Sasabihin nyo lang po, unethical at illegal? Tignan nyo po, sana magkaroon po si Acorda. Nilagay lang yung picture niya, tsaka sinabi na siya ay makanas. Wala po ba tayong magagawa kayong mga senador? Hanggang salita lang po ba? Real talk po. Sang-ayon po ako sa sinasabi nyo, senador kayo, maalam kayo sa batas eh. Pag sinabi nyong unethical at illegal, kahit po ba investigasyon, hindi nyo po kaya? Ganun po ba ka-powerful? Napaka-powerful po ba? Real talk naman po. Gusto po namin marinig sa inyo na hindi namin kaya yung Congress para hindi na kami umasa kasi hindi ko po alam ano po meron yung Congress. Ayan sinabi nyo, it is unethical and illegal. Pag ang pangkaraniwang tao po, unethical at illegal, may kaso po kagad. Bakit po wala pong immunity? Ha? Wala po silang immunity sa kaso. Hindi po pwedeng hanggang salita lang din tayo eh. Senador kayo na Republika ng Pilipinas. Sinabi nyo unethical and illegal. Anong gagawin nyo? Kami po walang magawa. Wala kaming power eh. Kayo may power kayo. Alam nyo, nakita nyo, unethical. Sabi pa ni Senator Amy, our Constitution is not for sale. Binibenta ang Constitution. Hindi po pwedeng baliwalain yung sinabi ng kapwa nila congressman na si Edsel Lagman. At eto pa po, sa totoo lang po, bakit po sila nagre-resort sa People's Initiative? Para tablahin yung Senado. In-announce na po yan eh, ng mga congressman eh. Pag-aaralan namin kung papaano hindi na namin makakasama sa pagpapalit ng konstitusyon. Hindi naman ganito yung pagkakasabi. Echepwera kayo, Senado.
Hindi ko kayo china-challenge na para kayong wala kayong mga buto't laman. Pero yun ang direktang sinasabi sa inyo, eh. Didirekta kami sa People's Initiative para maitsyepwera kayo sa tiyatya. Gusto namin magtiyatya pero ayaw naming makialam pa kayo. People's Initiative. Okay. Kakasama ng loob, 'no? Hindi po dahil nakakasama ng loob sa ginagawa ng mga congressman. Sabi ko nga sa inyo, lahat ng galit ng mga Duterte address sa mga ginawa ng mga congressman. Pero ang nakakasama ng loob, mariringgan mo yung mga senador na ito ay unethical at illegal. Wala kayong gagawin? Hindi po ba 'pag ang may kapangyarihan, halimbawa po yung pulis, halimbawa lang po, halimbawa po yung pulis nakita niya, kitang-kita ng kanyang mata na hinablot yung bag ng kawawang kawawang pasahero, ni hindi ba man lang niya sisipulan yung snatcher? Kitang-kita niya po. Ganyan po yung gusto niyong sabihin, eh. Ito ay ginagawa nila, illegal at unethical, pero wala kaming gagawin. Napakasama po ng optics. Kayo po ang tinatanggalan nila ng kapangyarihan sa tiyatya, kasama dapat kayo. Shortcut nila, eh. Sino ba si Lolong? Okay, punta na po tayo rito. Eto po nakakatuwa, 'no? Lahat po ng survey talaga, 'no? Eto nga, kayong yung bumabaha ng mga paninira kay VP Sara. Alam niyo lalo na kayo mga tambaluslos vloggers, 'no? Ang inadapt ninyo, alam niyo, yung, yung ginagawa niyo kay Sara, inadapt lang ninyo yung ginagawa ng mga Dilawan. Proven na po 'yan, eh, yung ginagawa ng Dilawan na paninira ay hindi po nakaapekto bagkus nakapagpabango pa sa mga Duterte, nakapagpabango pa mismo kay Marcos, kay Pangulong Marcos. Alam niyo yung ginagawa niyo? Naawa nga ako, eh, sa kung sino man po yung mga nag-empleyo dito sa Twitter. Yan sila Tea Tan, eto si Justin Manila, napakatatalino, eh. Ang gagaling ng mga argumento. Ganyan din po yung mga argumento nila Jobber Laurio, nila JC Punong Bayan, matatalino po. Pero argumentong dilawan po, eh. Ano po yung argumentong dilawan? Siraan ng walang humpay yung mga tao na balakid sa kanilang tawag dun, ambisyon, 'no? Siraan. Si Sara Duterte, 'di ba kayo natututo sa history, 'di ba? 'Di ba may kasabihan, failure to to learn from history is bound to repeat the mistakes. Yan po. Yan po mga mistakes na yan po yung malaking pagkakamali ng mga dilawan. Dekada na po. Dekada nilang siniraan yung mga Marcos. Bakit nakabalik sa Malacanang? Kung ilang taon nakaupo si Pangulong Duterte, 6 na taon nakaupo si Pangulong Duterte, 6 na taon na siniraan. Wala po nahita. Mas lalong nagiging popular si Sara Duterte. Hindi kayo natututo. Ang natutunan ninyong gayahin, lahat ng mga vlogger ni BBM, natutunan niyong gayahin yung estilo ng mga dilawan. Paninira. Kita nyo kami, mga vlogger ng Duterte, pagtatanggol. Di ba? Kinakailangan ipagtanggol yung mga Duterte. Lahat ng paninira nyo, sinasagot namin. Pero yung paninira ninyo,
Walang epekto 'yan. Lalong bumabango si Sara Duterte. Kita niyo po, ang paninira ninyo kay Sara Duterte. Nakakabigla kasi first time na siniraan si Sara Duterte ng todo, eh. Pero ang pau po walang laman. Gusto niyong palabasin na mayroong issue yung confidential fund, 'no? Dahil ginastos ng 11 days. Yun po ang pinakabanban. Yun po ang pinakamahinang argumento. Merong ano riyan, merong anomalya kasi 11 days lang ginastos, eh, yung 125. Ulit-ulitin lang, ulit-ulitin lang, ulit-ulitin lang, ulit-ulitin lang, ulit-ulitin lang. Titimo na sa mga tao na paulit-ulit lang kayo na confidential fund, wala naman laman. Na hindi niyo naakusahan na ninakaw ni Sara Duterte, na hindi niyo naakusahan na kung ano nangyari. Ngayon po lumabas po yung COA report, walang anomalya, hindi niyo na mabawi, ayaw, nililihim na lang. Wag na lang nating ibalita na walang nakita yung COA na anomalya. Eh, may social media, eh. Lahat po ng vlogger na nakikinig sa'kin ngayon, ipamalitan niyo, walang nakitang COA-ang anomalya sa confidential fund ni Sara Duterte. Yang paninira ninyo, ang resulta, ang dami siguro 'no, yang Thea Tan tsaka yang, Justin Manila. Ang huhusay po ng argumento nila, eh. Kaya lang wala po, eh. Tama, walang sustansya. Panay mga pangbiglaan lang. Alam niyo may mga tao pong gano'n, pambiglaan akala mo magaling. Yung mga karamihan po ng mga anchor diyan sa ano, sa mga bigla, eh, ang gaganda ng boses, eh, 'di ba? O yung sila Sobel Ayala akala mo tatalino. Sila Ted Filon, si Noli De Castro. Akala mo matatalino lahat, eh, dahil ang gaganda ng boses, ang ganda ng delivery. Ikukumpara mo si Badong sa mga 'yan, puta para akong wala akong pero hindi po gano'n, eh. Ganyan po sila, yung biglaan lang. Mabibiglaan tao, "Ay 125 million ginastos ng 11 days." Hindi po niyo kayang i-sustain 'yan, lalo na kung wala kayong nakikita talagang anomalya. Ngayon po meron silang bago na naman. Ang target daw ng DepEd makapagpatayo ng 5,000 classroom. 2,000 lang daw yung nagawa. Asan yung pondo sa 3,000? Mga loko-loko kayo. Ang pagpapagawa ng classroom, ha, ino-audit yan ng COA. Hindi niyo puwedeng isipin sa utak niyo yan, "Ay may katiwalian kasi dito kasi 5,000 yung gustong ipatayo, 2,000 lang natayo, malamang binulsa yung 3,000." Utot niyo. Makakalusot ka sa COA. Puwede mong sabihin na 2,000 lang pinatayo ko, naitago ng DepEd secretary yung 3,000. Yan, ganyan kayo magaling sa paninirang ganyan. Ano resulta? Eto po ang resulta, number 1 na naman si Sara Duterte. Trust and approval rating, 74% trust rating, 78% approval rating. Hindi pala, baliktad pala, approval pala 74% at 78% trust rating. Pinakamataas. Consistent, pinakamataas. Dati po pangatlo si Martin, ulitin ko na naman. Ngayon po, matapos niyo pong siraan ng siraan, dapat marunong din kayo magpaangat, 'di ba? Hindi niyo na napababa si Sara Duterte, hindi niyo na napaangat yung gusto niyong makinabang sa pagbagsak ng popularidad ni Sara Duterte. Kung ako diyan sa mga namamahala na 'yan, 'no, wag yung magaling mag-English, magaling sa argumento, yung marunong kumapa ng mga tao ang i-hire niyo para maiangat yung mga
popularidad niyo. Wala namang kakayahang magpaangat ng popularidad. Si Martin po, ilan po si Martin? Approval rating 39%. Lowest po siya sa approval rating 39%. Tapos siya po 38% 40% naman po sa kanyang approval trust rating. Halos kalahati po ng porsyento ni Sara Duterte. Paano mananalo yan? Kaya nga po nagchat-chatcha. Badong. Tanga ka ba, Badong? Badong, tanga ka ba? Hindi mo ba naintindihan? Kaya nga nagchat-chatcha, walang kapag-apagasang manalo sa pagiging presidente. Kung wala akong pagkasang manalo at meron mga tanggalin ko na tong mga mahal na bayad na to. Nakababad sa Twitter, nakikipagpaligsahan sa mga uhugi ng mga kung sino-sino lang. Yan lang po ang ating topic. Pwede na po kayong magkomento. Ako talaga, nagbibigay ako ng pre-advice dyan. Miski sa mga dilawan, di ba? Nung natalo sila Lenny, sabi ko, may kasabay tayo Australia. Pagkatapos ng eleksyon, yung mga natalo, ganito ang ginawa nila. Una nilang ginawa, anong tawag doon? Yung nag-concede. Umamin sila na natalo sila. Ikalawa nila, nag-meeting sila saan tayo nagkamali. Ikatlo, naghanap sila ng bagong leader. Noon ko pa sinasabi yan pagkatalo ni Lenny. Dito sa atin, yung eto sila Lenny na natalo. Hindi nagko-concede. Hanggang ngayon, di siya nagsabing talo ko. Ikalawa, panalo daw sila eh. O kung nanalo sila at dinaya lang, wala talagang babaguhin. Di ba? Wala silang binago. Hindi sila nag-meeting, bakit tayo natalo? Paano sila mag-meeting na bakit sila natalo? Panalo nga sila, nadaya lang. Di ang pag-iisipan lang nila, paano hindi madadaya? Ikatlo, bakit sila maghanap ng bagong leader? Nanalo nga si Lenny. Kaya, yung inaasam nila, kaya nag-aasam lang sila na sana mabiyak yung unit team. Nabiyak na yung unit team. Hindi naman po sa pag-ano. Ibig sabihin, formalidad na lang po yung hinihintay. Wala na po yung unit team. Nabiyak yung unit team. May nahita ba sila? Wala eh. Bakit? Si Lenny pa rin ang leader nila. Yun po ang isa sa mga key. No? Ganyan po mag-political strategy. Hindi po pwede na yung